Si Juicy Pinkihan kasama ho natin ngayon. Live po kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang hapon po. Ma, magandang hapon. Ano po yung mga pinakahuling detalye po na inyong nakuha mula po dyan sa trahedyang kinasasangkutan po na ating mga kababayan sa Vancouver, ma'am? Ay, kasalukuyan po inimbestiga yung mga pangalan pero may 20 po ang sama sa sakuna. At lahat ay talaga namang nanlunaw doon sa nangyari. Pati yung pati yung pinakihinala ang gumawa noon ay na-charged na with 8 counts of second-degree murder. Okay. Opo. So, sa amin po kasi ang nakarating, 11 na po ang nasawi. Oo. So, yung mga nasugatan, wala pa kasing confirmation talaga, Ma'am Josie, ilan talaga ang sugatan at critical ngayon sa pagamutan. Opo. Wala pa pong report mula sa aming chapter doon. Hinihintay pa po namin. Pero yun nga po, confirmed na yung 11 na namatay. Ma'am Josie, mga kababayan nating ito, base po sa inyong pakikipag-usap doon, sila po ay mga residente na doon, nagtatrabaho doon. Halo-halo po. Ano po, ma'am? Halo-halo po. Oo, may mga nagbabak... May mga nagtatrabaho na doon, residente na doon, babakasyon. Yung inyo pong pagkakaalam dito naman po sa suspect, bagamat ito Asian din, ano ba yung background niya, Ma'am Josie? Dali lang ha. Oo. Hindi pa pinapalabas ng pulis po eh. Oo. Pero nasa authorities pa rin po siya, ma'am, ngayon hanggang sa... Opo. Oo. Ma'am, ano yun? Kasi ano yun, natripan niya lang, nadaanan ng kanyang sasakyan, may hinahabol ba siya, may humahabol ba sa kanya? Yun nga po yung hindi pa pinapalabas ng pulis. Kaya hindi pa rin namin mailabas kung ano talaga yung dahilan. Kung bakit na gali na binanggaan niya yung mga nag-celebrate sa festival. Ma'am Josie, sige, kumustahin po natin yung ating mga kababayan na nasa pagamutan ngayon. Ano po yung naitutulong kasi yung ating Pangulo, si Pangulong Marcos ay nag-utos na po na tulungan financially yung mga kababayan nating nasa pagamutan at mga namatayan. As of this moment, ano po yung mga naitutulong at kailangan tulong na ating mga kababayan base po sa inyong pagtatanong at pag-iimbestiga dyan? Siyempre, unang-una po yung pagpapaalam, pag-inform sa mga kanilang kahanap dito sa Pilipinas. So, yun po yung pinaka-importante para hindi sila mag-alala kung ano man yung nangyari sa kanilang kamag-anak na nasawi or na-injure doon sa Canada po. Yun. How about yung finances, ma'am? Sa mga nasa ospital, meron na hubang nakikipag-ugnayan sa kanilang mga kaanak na kinakailangan namin ng tulong? Baka napapagbayaan kami ng Canadian government? Ang embassy po ang may responsibilidad niyan po. Ang embassy. Okay, I think ang hirap kasi ma'am kumuha ng impormasyon ngayon dahil ayaw di maglabas ng iba pang detalye ng Canadian government regarding sa suspect at yung talagang motibo ba't ginawa ito ng suspect sa ating mga kababayan. Yun nga din po eh. Kaya mahirap din po kami ang maglabas kasi ongoing pa po yung investigation. Ma'am, sa mga oras na ito sa inyo pong pagkipag-ugnayan sa inyo pong mga counterpart doon, ano po yung ginagawa ng ating mga kababayan dyan po sa Vancouver bilang suporta sa ating mga kababayan din na nabiktima? Una po yung mga support, moral support, paano pakalmahin, paano bigyan ng mentally ma-encourage yung mga kababayan natin na kapamilya na nasa kuna para hindi masyadong malakas
ang epekto nangyayari sa kanila. Psychological support. Ma'am Josie, hindi po kaya ito as of this moment, no, hindi ba siya maging cause na baka may hinanakit yung ating mga kababayan dito sa race din itong Vietnamese national na pumatay sa ating mga kababayan? I mean, hindi ba maggantihan? Wala bang ganon? Hindi ko na natin nasasabi na yan ngayon. Kasi it's still early, kapapangyari lang. At kung tutusin po, kung lumabas man yung investigasyon, hindi natin papangunahan kung ano man yung damdamin ng mga pamilya o kaibigan ng mga nasawi o nasakuna. May background ka bang konti, Ma'am Josie, sa suspect? Kasi lumalabas dito sa atin, no, sa Pilipinas, ito raw ay may mga record na mga petty crimes dyan sa Vancouver. Plus, lamas-pasok daw po ito sa mental institution. Yun nga po, ang sabi. Hindi nga pa po pinapalabas ng pulis. Yun nga lang po yung sabi namin. Oo, nakakatakot kasi kung yun ang rason, baka ang ibig sabihin lang nito, may mental health problem. Di wag na nating ilalagay lang sa institution to, hindi nakakasuhan. Oo nga po. Oo. Saka mahirap, as early as now, mahirap pang ilabas mo kung ano yung investigation. Pending kung ano man yung final na resulta ng kanilang investigation. Siyempre, ang police pa rin ang makakapagbigay ng announcement po. Okay. Ma'am Josie, maraming salamat. Kami po ay maikipag-ugnayan din po sa inyo sa mga tulong na maibibigay po sa ating mga kababayan dyan sa Vancouver. Thank you so much, ma'am. Mabuhay po kayo, ma'am. Thank you. Salamat din po. Mga kasama si Ma'am Josie Pinky Han, ang Deputy Secretary General ng Migrante International.